ito, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magagalak akong makita ka, makasama ka sa gabing ito. Amen. Amen. Hallelujah. At ngayon din po, yung nasa nanonood dyan sa live, tunay nga po na kumapit lang po kayo at sigurado po na kayo'y mapapalakas sa gabing ito dahil ang Diyos ay nagkapalakas sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Yun po, sa bawat isa muli, binabati ko ang mga nandyan sa malayo na sa ibang bansa na ating nanonood ngayon, nakasama natin. Kaya dyan lang po kayo. At alam ko po na kikilos ang Diyos kahit nasaan kayong lugar. Talagang walang imposible sa Diyos na talagang alam ko na kikilos siya, na talagang makapalakas kayo. Kung kayo may problema, ang Diyos ay may kalutasan. Kaya ang Diyos ay may kapahingahan. Kaya po, muli, bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po'y sasamba sa iyo. Magpupuri, Panginoon. Hallelujah. Kaya po, sa gabing ito, samahan po kami, Holy Spirit. Banal Espiritu, ikaw po ang magpalakas. Punin po kami, yung mga nauuhaw nito. Gayon din po, yung nasa nanonood, Panginoon, kanilang mga cellphone. Yes, Lord. Tunay nga po na maranasan ka namin. Magparanas ka, Panginoon. Hallelujah. Pag umapawin po kami, hallelujah, dahil sa alam namin sa mga araw na aming kakaharapin. Yes, Lord, na tuloy nga po na doon yung kalakasan na kasama ka sa araw-araw. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, tunay nga po na ikaw ang mag-minister sa bawat isa. At gayon din po sa magkasalita. Tuloy nga po na hipuin mo siya, langsan mo ang kanyang bibig, para sa ganun ang kanyang mga sasalitain ay talagang nagmumula po sa inyo at ganun magiging kalakasan po namin. Ay salamat po. Tinatas ka po namin sa gabing ito. Pinupuri ka pa namin, hati ka namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Yun po. Dahil po ang Diyos ay mabuti, sabi nga po the goodness is God. Talaga pong hindi matatawaran na sa araw-araw na ginagawa natin. Kasi yung simple na araw-araw na pagbangon mo, tapos yung araw-araw na katulad ko, mga biyahe ko. Kaya salamat sa Diyos, talagang naroon yung pag-iingat niya. At sa atin din, sa bahay, kahit sa bahay lang, di ba? Na talagang mainit ang panahon. Hindi natin yung kalagayan natin. Talagang ako, nahihirapan din ako. Dahil sa, kung bumabiyahe ko, dahil mainit. Kaya salamat sa Diyos, yung pag-iingat niya at yung patnubay niya. Na pagsama niya sa akin, naroon na yung kaparatagan ko na bagamat minsan naliligwak tayo. Pero bagamat ang Diyos ay mabuti. Basta tayo lumapit lang sa Kanya, tayo talagang, yung puso natin ay talagang magkaroon ng pakababa at talagang yung pagsisisi natin. Ito na nga po na ang Diyos ay tayo patatawarin. Kaya salamat sa Diyos. At kung sino po ang magpapasalamat sa ating Panginoon. Yun po, si Sister Nora. Praise God. Hallelujah. Punin ng Diyos sa buhay ni Sister Nora. Amen. Thank you. Magandang gabi sa ating lahat. Maganda pa po tayo sa gabi. Hallelujah. Ayan, thank you so much kay God kasi bukas pa naman po yung aking pinaka-birthday pero nagpapasalamat ako sa mga ka-cell group ko dahil in advance na po nila yung pag-cell group namin kanina dahil hindi po makaka-attend yung isa, nag-request gawin na daw Wednesday. So, ayun po kanina, may konting salo-salo lang po. Salamat sa kanila dahil lagi silang nandyan, every birthday ko ay sila yung naghahanda for me for my birthday. So, tomorrow, +1 po ako. So, thank you so much, Lord, sa buhay at kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob. Bagamat mainit ang panahon, may ebidensya, may bungang araw sa braso, pero yan is blessing pa rin kahit na mainit. Sobrang init po kasi at saka laging nasa kainitan. Kaya salamat sa Panginoon sa supernatural strength. Salamat sa mga taong ginamit niya to bless me. Alam ko na ibabalik ni Lord sa kanila yun ang siksik liglig umaapaw. Salamat sa pagmamahal na walang kupas. Bagamat sometimes, alam mo na si Kidlat, tayong kasama si Kulog. Kumbaga, kami yung mga joker nila sa aming samahan sa aming cell group. Kaya, ayun, salamat kasi kanina, in advance na nila yung pag-celebrate ng birthday. Kaya, thank you so much. Kung nanonood yung mga ka-cell group namin dyan, may nanonood. Thank you so much sa inyong lahat. Salamat sa mga pagmamahal ninyo at mainit na pagbati kanina ng advance. Kaya,
Salamat sa Panginoon dahil ayan, madadagdagan at palapit na palapit tayo sa Panginoon sa ating salamat na bukas ay kaarawan ko. Kaya alam ko na marami pang ibibigay na sorpresa si Lord. I can feel it. Sabi ko rin. Kaya Lord, thank you so much dahil I reveal my age. 54 na po ako tomorrow. So salamat sa 54 years na nandyan si Lord nakaagapay at kasama ko sa araw-araw. Kaya to God be all the glory po. Amen, hallelujah. Parang 53 lang. Si Sir Nora. Ako, nakita ko si Sister Nora, talagang walang pinipiling oras din yan. Kahit kainitan, nakasulubong ko minsan. Talagang grabe, yung kasipagan niya. Pero talaga naman, andun naman, yung masipag ka sa trabaho mo, at higit masipag ka sa Diyos. Talagang pagkapalain ka ni Lord. Yan ang pangako niya. Yes, sabi niya, magpakasipag tayo. At ang lahat ng ating mga ninanais sa buhay, talagang pagkakaloob niya. Amen. Sabi ni Derek, paano naman daw kami? Hindi, joke. Praise God. Kasi advance happy birthday. Alam ko talagang naroon yung kapurihan sa buhay mo, sa puso mo, na talagang naroon yung kasigasigan mo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yun, purihin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Yun po. Talagang sino pa po magkapasalamat? Praise God. Hallelujah. Yun. Sister, paano po? Ano pangalan po? Praise God. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nakarating na naman po kami sa gawaing ito. Talagang sabi ko nga kanina, Lord, aatin po ba ako? Pero sabi nga, niribid niya sa akin daw ang pagpapasya. Kasi yun, nung nakakaraan, wala po kayo dito. Pero yun nga po, nandun kayo sa gawain. So, napakabuti po ni Lord dahil everyday po may ginagawa si Lord sa ating buhay. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan natin, tinutugon po ni Lord. Maging sa lakas, na kahit po mainit, sabi nga, hindi tayo sasaktan ng araw. Ibig sabihin talaga po, ang Panginoon ang tagapag-ingat ng ating buhay ay buhay na Diyos. At kailanman ay hindi tayo iiwan, ipababayaanan. And I give thanks to God na talaga pong kahit saang area ng buhay natin, gagamitin tayo ni Lord. Kaya po pala binuhay pa tayo ni Lord. Ay gagamitin niya tayo. Kasi po meron po kaming sinamahang mga mananani. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil ginagamit din niya po ako doon. Sabi nga ng aking leader doon, bago ka tayo magsimula, manalangin ka at kahit man lang isang verse ng Bible, mag-open ka sa kanila o mag-share ka sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. Talaga pong pag nanalangin ka kay Lord, nasabi ko nga, Lord, gamitin mo po ako sa lahat ng aspeto kung ano man yung gusto mo, Panginoon. Ay talaga pong si Lord ay tumutugon na madaling araw pala, nananalangin na tayo, nagbabasa tayo ng Biblia para gamitin po tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat po dahil pag ikaw po ay sumunod kay Lord, talagang hindi ka nahahabol sa pera, ang pera ang nahahabol sa inyo. Ganun po yung ginagawa ni Lord sa atin. Even sa lahat ng area ng ating buhay, nanlulupay-pay ka. Minsan po, meron din akong kalungkutan. Nalulungkot ako pagka nakikita ko yung mga anak natin na talagang hindi lubos ang pagsunod dahil nga po natatrap sila sa cellphone. Hindi na nakakapanalangin. Sabi ko nga, magbalik loob tayo sa Panginoon at manunumbalik din siya sa atin dahil nga minsan po, nadidisib din tayo ng mundo. At maging ang ating sarili, nadidisib tayo. Sabi nga po, even in the elect will be deceived in this end time. Kaya pinapaalalahanan ko, gano'n na lang pagpapaalala ko. Sabi nga tayo na po yung mga magulang magpapaalala. Hindi na, sabi ko, kailangan yung mga kaibigan nyo, dalhin natin sa Panginoon. Hindi kayo yung naaakay. Kasi po sa Katanduanes, sila po yung mga Levita na nananalangin. Bawat isa nananalangin. Nagbabasa ng Biblia. Nagpupuri sa Panginoon. Hindi nga po naturuan ng drums yan, pero lumabas sa kanila. Ibig sabihin, si Lord ang nagkakaloob ng mga gifts and talents na kung saan na ibibigay sa kanila. Dahil nga po nagpapagamit sila sa Panginoon. Ngayon, hindi na po sila nagagamit sa church. Dahil nga po, yun na nga, nandito na sila sa nahatak na ng mundo. Pero hindi po ako pumapayag. Talagang pong pinapanalangin ko na talagang ma-open uli yung kanilang spiritual na buhay para sa Panginoon. Dahil napakahirap
Pag na-left behind ka dito sa mundo, saan ka pa? Wala ka lang tataguan. There's no place to hide. Kahit sa kabundukan, sa karagatan, nandoon ang mga kable o kung ano man yung mga, sabi nga nangyari, ando na yung mga wala ka ng pagtataguan. There's no place to hide. Kaya sabi ko nga, nalulungkot po ako minsan, pero ang alam ko po kung paano tayo pinagwawagi ng Panginoon, pagwawagi din ng ating mga anak at pamilya na kung sa'y ililigtas ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Ama, sa ating Panginoong Yesus. Salamat sa banal na Espiritu Santo na nag-guide sa atin, naglilid sa atin na talagang binabalik niya ang kagalakan. Kasi nga, yun ang gusto ng kaaway. Malungkot ka, manlupaypay ka, pero hindi papayag si Lord dahil gagamitin tayo ayon sa plano niya at kalooban. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Kanya lang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila in Jesus' name. Amen and amen. Amen, Sister Elizabeth. Napakaganda nun na talaga pong desisyon. Talagang you have to decide na umaten ka para mapalakas ka. Kung ikaw yung hihina at dito, talagang mapalakas ka sa gabing ito. Naroon yung makakaparinig ka ng salita ng Diyos na sinabi nga niya talagang unahin mo ang iyong kairahan at katwiran at talagang dagdag na lang yung mga blessing na yan na nais ng bawat isa sa buhay. Kaya God bless, Sister Elizabeth. Ito na nga po na mataas sa iyo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Praise God. In His name. Hallelujah. Yan po. Sino po ang kapasalamat sa gabing ito? Doon nga po na itaas natin ang ang Panginoon sa bawat buhay. Talagang naroon na siya ang mamalwalhati sa ginagawa niyang kabutihan sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan, kala ko tanda yun eh. Napatingin na, wala na po ba? Kung wala na po, tayo po'y dadako na sa, ayan, si Brother Rolly. Yan, hindi nga po kay Brother Rolly, kahit senior na ano pa antang to. Pretty boy pa rin eh. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung nagpunta kami naipaglibig ako nung isang araw sa pinsan ko, kay Rodel. Napaaga yung punta ko dahil sumabay ako dun sa may tricycle, nakisabay ako. Nauna yung patay sa San Marcos. Dumiretso siya sa may San Marcos, sa may highway. Minto sila dun. Ginawa ko, naglakad na lang ako papunta doon sa sementeryo. Nung nakarating ako, di inalaw ko yung sa nanay ko. Nagulat ako yung sa nanay ko. Dati na hetas, nabago yung kuwan niya. Napunta sa ibaba. Kaya pag bumaha, abot na abot yun eh. Kaya patuloy yarang nang babasa nung mga nakalagay doon, mga namatay na. Nabasa ko yung sa 1961 ako eh. 1961 din yun. Nauna siya namatay dahil mas bata pa. Sabi ko, mapalad pala ako dito dahil yung mga nakikita kong 1961, mga patay na. Ako, buhay pa. Kaya salamat ang sa Panginoon dahil tumatagal pa. Ayun, totoo yan. Salamat. Amen. Thank you, Lord. Sa buhay ni Brother Rolly, na kahit siya 1951, andito pa, malakas. Na talagang andoon yung pag-iingat sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Kaya patuloy kang makinig, patuloy kang dumalo sa mga ganitong gawain na tunay nga tayong bawat isa ay andoon yung kalakasan na binibigay ng Diyos. At siyempre, yung pag-iingat niya araw-araw, siyempre. Amen. Hallelujah. Praise God. Yun po. At kung yun, si Brother Sunny. Okay, Brother Sunny. Amen. Hallelujah. Ayan po, good evening po. Siguro po, ang share ko na lang po yung nangyari po sa youth camp nitong nakaraan kasi grabe po kung paano kumilos ang Lord sa buhay ko po during that time. Kasi actually po, isa po ako sa leader nung team po sa ating youth camp. So, hindi ko po alam kung paano ko po napagtagumpayan yung 3 days po na yun kasi sabi ko, Lord, paano ba to? Parang hindi ko kakayanin kasi sobrang dami po ng mga tao. Pero
alam niyo po yung praise God kasi hindi po ako nahirapan na i-lead yung mga kagrupo ko. And nakakatawa po kasi kami po yung grupo na hindi po kami yung competitive na grupo na kailangan manalo kami sa lahat ng mga activities, na kailangan high score po yung makuha namin. Kundi mas natutuwa po ako sa kanila kasi noong una nga po parang nagigilty po ako sa group ko. Kasi po na first day na meron po kami minigame, ang points po, meron po kaming minigame na kailangan po namin kumuha may mga question po, tapos may mga points din po kami makukuha. Ngayon po, nakakuha po kami ng 3 question and nakakuha po kami ng 20 points. Ngayon po, yung 3 question po na yun, may pupuntahan po kami mga different stop para po maklaim yung question and makuha po yung mga points po na yun. So ngayon po, yung unang pinuntahan po naming stop is si Ate Tin. Tapos po may question po doon about Bible character, tapos ang sagot po is true or false. Tapos ang sagot po namin is false, pero ang sagot po true. So una pa lang po nagkamali na kami na imbes na magkaroon po kami ng points, hindi po kami nagka-points. Tapos yung dalawang question po na natitira po na meron kami, nasagot naman po namin ng tama. And alam niyo po yun, sobrang guilt po ako. Sabi ko, natinanong ko po yung kagroup ko na, okay lang ba sa inyo na ganito lang yung score natin na kahit na sobrang onti lang. Pero alam niyo po, nakakatuwa po sila kasi hindi po sila tumitingin sa score na meron po kami, kundi tumitingin po sila doon sa moment na meron po kami na kung paano po kami nag-enjoy during sa games po na ginawa namin. And nakakatawa po kasi talagang nandun po na sabi ko, Lord, hindi ko hahayaan na magkakaroon ng camp and meron akong team na nililid na hindi ko po mabibigyan ng pansin or mabibigyan ng importansya yung fellowship na magkakaroon po kami. Kasi every night po, meron po kaming sharing na ginagawa. And then alam niyo po ba, day 1 pa lang po ng camp, grabe na po kung paano po pinuspos ng Panginoon yung mga katim ko na lahat po sila nag-iiyakan kung paano po talaga binago ng Lord yung buhay nila, kung paano po nila, kasi ang ano po namin noon, ang day 1 topic po nun is identity crisis. Di ba po pag hinabi po natin identity crisis, parang ang matatak po sa isip natin is about gender or sex lang. Pero yung identity crisis, hindi lang po pala dun umiikot yung tungkol, yung ano po na yun, yung topic po na yun, kundi sa pangkalahatan, even sa role mo bilang isang anak, bilang saan ka sa trabaho, ano yung sitwasyon mo ngayon, ano yung estado mo ngayon. Yung ano po pala, yung identity crisis, sobrang lawak niya. Hindi lang siya tumutukoy talaga sa isang aspeto lang ng buhay natin. Kaya grabe po kung paano po kumilos talaga yung Panginoon sa buhay po ng mga kabataan nung araw po na yun. Kasi napupuspos po sila na umiiyak po talaga sila, nag-overflow po sila na parang ayaw na nga po nilang matulog just to continue po yung fellowship na meron kami. Pero dahil nga po limited lang din po yung time, kailangan pa rin po namin mag-rest and mag-take time po talaga para mag-ayos-ayos din po. Pero nakat po yung fellowship namin. Pero ayun po, ng day 2 po na nagkaroon po kami ng kasama po sa ating camp yung devotion. Siyempre po kailangan din po ma-practice po natin yan. And nakakatawa po kasi ayun nga po, kami po yung grupo talaga na hindi competitive kasi nakikita po namin na ibang grupo talagang sobrang ano po nila in terms of how they wanted to get yung mga points, yung mga question just to mag-earn po talaga ng point. Pero kami po yung grupo na parang mas ine-enjoy namin yung moment na kung paano namin nami-meet ang Lord at kung paano nangangausap po ang Lord sa amin through sa Bible reading na ginagawa namin, sa devotion po namin, kung paano po kami nagsusok sa presence ng Lord. Kaya sobrang grateful po ako kasi hindi po namin ine-expect din po na magko-fourth place po kami. Parang anticipated na namin po na last place po kami sa buong sa 17 po na meron po sa kampo na yun. But praise God kasi dahil hindi kami nag-look doon sa kung ano ba yung i-earn namin sa mga points na kailangan ganito yung gagawin namin. But in-enjoy namin yung moment na meron kami. Tinreasure and tinerish namin yung moment na magkakasama kami. Kasi sabi nga po, yung kampo na yun is opportunity po na hindi po sa lahat ng pagkakataon makukuha natin. Kaya grabe po talaga kung paano po talaga kumilos ang Lord at kung paano ko rin po hinayaan ng Lord na siya lang po yung kumilos at that moment. Kasi kung ako po yung kakayahan ko lang, wala talaga ako. Pero nung moment po na yun na kung paano ko po sila nilid and even sa mga devotion po na ginawa namin, kahit different books yung mga devotion po namin, pero nagko-connect po kami kasi meron kaming iisang goal po ng moment na yun, kundi yung makatagpo talaga yung presence ng Lord and kung paano po siya mag-minister sa amin during that moment po na nagde-devotion kami, nag-sharing po kami. Kaya, ayun po, praise God kasi naging best camper din po ako na nawala man po akong kamalay-malay na magiging best camper po ako kasi parang ang goal ko nga lang din po talaga na maano po talaga,
makita ko lang po or hindi ko po mapabayaan yung group ko po noon. Pero grabe, praise God po kasi naging best camper po ako nang hindi ko po namamalayan na si Lord po talaga yung gumawa ng lahat ng yun. Kasi nakita po nila yung potential and skills ko, hindi po dahil sa ako po yung nakita nila, kundi si Lord po yung nag-lead sa akin throughout 3 days ng campo na yun. Kaya all glory and praises po is belong to God po talaga. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa buhay po ni Brother Sunny, na isa rin po yan sa kabataan na masisipag sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos. At gayon din po, sana talagang mga anak pa siya, magkaroon ng katulad para po sa mga kabataan na nakita natin napakaraming naliligaw. Bagamat o konti ang kabataan na talagang gumagawa ng mga ganong bagay na ipakilala o ang ating Panginoon Diyos sa kanila. Kaya punuin kayo, talagang palakasin kayo, palagi kayong sa presensya niya. Talagang mapuno kayo ng presensya ng ating Panginoon Diyos na Espiritu niya para yung tibay at tatag at mapalawak pa, maparami pa. Katulad yun sa camp niya na talagang maraming kabataan ang nakakilala sa ating Panginoon Diyos. Kaya God bless sa mga kabataan. Sa youth camp na yan nangyari. Kaya hallelujah. Yun, sana po ay talagang marami pang katulad ninyo na talagang gumawa o gawin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yun, salamat po sa Diyos. Talaga pong yung mga ganyang pasasalamat talagang kailangan natin na palagi natin sinasabi, palagi nating binabanggit sa ating Panginoon na yan ang gusto niyang gratitude sa ating mga buhay. Na yung pangyayari, masama man yan, pangit man yan, mabuti man yan, lahat talagang ibigay natin ng gratitude sa ating pasasalamat. Dahil doon, lumalakas tayo, doon napatatag tayo sa mga hindi maganda nangyayari na ibinibigay natin sa Kanya. Siya ang magbibigay ng kalakasan. Yun. Kaya po, salamat po sa Diyos. At yun, tayo po'y dadako na sa ating, worship. Yes, Lord. Na talagang naroon na papurihan siya na mag-ingay tayo sa gabing ito. Malaya ka na yakapin siya. Malaya kang sumigaw para sa Kanya. Malaya kang umiyak. Malaya kang magsaya sa gabing ito. At yun, praise God. Purihin ang Diyos. Tayo'y aawit sa Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo na po tayong lahat. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul. Sabi sa awit na to, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And don't forget His benefits. Wag po natin kakalimutan ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ano po? Katulad ng sinabi ni Rolly, no, maliit na, yung sabihin parang simple, pero para sa kanya, napakalaking bagay no, na nakita niya na yung edad niya, buhay pa siya. Yung iba, patay na, no, di ba? Mas matanda pa siya, pero totoo naman yan, di ba? Marami talaga tayo na kilala na mas nauna sa atin na kinuha ng Panginoon. Kaya mapalad tayo ngayon na buhay pa at mayroon pang pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon na patuloy na ilagay sa puso at sa isipan natin na ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya sa gabing ito ay pupurihin natin ang Panginoon. Awitin po natin yung awit na yon. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your holy name, O God. Praise you, Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sin.
everlasting, and His mercy will endure. His anger lasts a moment, but His favor lasts a lifetime. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sin, heals all your diseases, and crowns you with compassion. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sin, heals all your diseases, and crowns you with compassion. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Celebrate the goodness of our God. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. It was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject to a yoke of slavery. So we're rejoicing in God's victory, our hearts responding to His love. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. It was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject to a yoke of slavery. So we're rejoicing in God's victory, our hearts responding to His love. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus,
our problems disappear. Our hearts responding to His love. Jesus, celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Jesus, your death has brought us life. Jesus, your death has brought us life. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. We celebrate your victory in our life, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Praise your holy name. Thank you, Lord. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes through the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with
from shouting your name. I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing, for I know that I will sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your praise? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Oh, we sing for you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus, we will always sing for you because you have been so good to us. Hallelujah. Your kindness leads us to repentance, and your goodness draws us to your side, Lord. Hallelujah. Bless your holy name, Jesus. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for.
Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Amen. Hallelujah. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy
the praise. You deserve all the glory. Jesus, we praise you, we love you. We honor your name, we lift up your name on high. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Give you praise, Jesus. Hallelujah. Oh, we honor your name, oh Jesus. Amen. Hallelujah. We worship you. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah. Hallelujah. All the glory belongs to you, oh God. Praise you, God. Praise you, Jesus. Ipapalakpakan natin ang Panginoon sa kanyang banal na presensya. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po lahat ay umupo sa presensya ng Panginoon. Thank you, Jesus. We worship you. Amen. Oh, thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nakakatagpo ka namin. Andito yung bagong lakas, bagong sigla na pinibigay mo sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Kaya tunay nga pong purihin at dakilain sa aming buhay. Praise God. Oh, hallelujah. Thank God. Oh, yun po. Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon Diyos na naroon yung kanyang presensya. Talagang matatanggap mo talaga. Hallelujah. Ang bagong lakas, bagong sigla na binibigay niya. Kaya po, thank you, Lord. Yes, God. Yun po. Tayo dadako na sa kapahayagan ng Diyos, sa kanyang salita, na ipapahayag sa atin ng ating mabuting pastor, sa ating poging pastor, at sa lahat ay masipag na pastor. Ayun, at walang iba, ang ating mahal na pastor na si Pastor John Sanoy. Amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. Hallelujah. Si Pastor John. Hallelujah. Praise God. Amen. Nalaman ko lang pong speaker ako ngayon. Anyway, praise the Lord dahil nung Sunday, nag-preach si Pastor Amante. Kung natandaan niyo yung preaching niya, ano yung preaching niya? The Holy Spirit empowers, enables, and encourage. Yun. Yan, oh. So, ganun. At habang meron siya nabanggit na word, nag-trigger sa akin ng outline ko. Ganun kasi pag nakikinig ako ng sermon, pag merong biglang nagrema sa akin na word, nagkakaroon ka agad ng parang outline sa isip ko. Parang nakiwa na agad ng sermon. Pero di ko naman inisip na ngayon ko share yun. Kasi dinedevelop ko pa lang eh. Pero anyway, at least may framework na. So, ay doon ako nakuha ng ating SOCMED. Pinadala ko sa Love Fellowship Church. Ayun. Sundan nyo na lang So anyway, ganun mo talaga ang Panginoon, He will always have a word kasi ako rin ang premise ko rin ay I don't want na masayang yung pagkakataon na the gospel to be preached. Kumbaga hindi natin binabaliwala ang isang gawain like this na just another Wednesday kundi talagang dapat we
we need to receive what the Holy Spirit or God wanted for us to receive. So let's talk about, dahil ang ating theme for this month is, the Spirit, ano yung theme natin for this month? Ano ko? Empowered by His Spirit. Yan. So, kung tayo pinapalakas ng Holy Spirit, therefore, meron siyang trabaho sa atin. Ano yung ginagawa. At natin maintindihan na ang Holy Spirit is not just a force or an emotion or an it. Di ba? Sa King James, actually, nakakalungkot na ang reference sa Holy Spirit, it. Di ba? Pero He is not an it. He is a He. So, let's open our Bible sa John 14, 16-17. Salamat sa mabilis na magic. Nakawa kayo ng PowerPoint. John 14, 16-17. Kung meron ng na ano sa verse. Yan. Ayan. At lumilipad tayo sa ulap. John 14, 16-17. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. So meaning, ibig sabihin ng another, katulad ni Jesus. Diba? He's just like the Jesus multiplied, sabi nga ni Pastor Maricel, that He may abide with you forever. Verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth Him not, neither knoweth Him not, Him, but you know Him, for He dwelleth with you and shall be in with you. So, you need to feel for yourself ng Holy Spirit na nasa loob mo. Can you, kahit pwede ba dabahin nyo sa sarili nyo na the Holy Spirit is inside of you? Sige nga, sabihin nyo, the Holy Spirit is in me. Sabihin mo sa sarili mo, you need to have that revelation na ang Espiritu Santo ay nasa atin. We are the temple of the Holy Spirit, sabi nga ng Bible. So let's pray. Father God, salamat po sa gabi ito. I know that you have a word. As you have said, we should be ready in season and out of season. So Lord, speak. Ikaw po mangusap sa gabi ito as we discuss, Lord, talk about you, Holy Spirit, na alam ko na mas magpapakilala ka sa amin. For this we pray. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. So, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang siya puwersa o emotion. He is God Himself actively manifesting, actively empowering us. So, kaya nga, sa totoo lang, katulad ng sinasabi natin, we always relate to God, the Father, diba, to Jesus, pero bihira, kadalasan yung ating reference na magkaroon tayong relasyon sa Banal na Espiritu. When in fact, siya talaga ang binili ni Jesus dito sa lupa nung siya ay pumunta sa langit. Naintindihan niyo po? Diba, pinagbili niya tayo sa Holy Spirit. Of course, we can call to Jesus, walang problema yon, pero ang Holy Spirit talaga ang siyang naiwan dito. Sabi nga ni Benny Hinn ay, He is the most important person on earth kasi person nga siya. So alam natin na even in that verse, anong ginagawa ng Holy Spirit? He convicts, comforts, guides, empowers, napag-usapan nga natin ng Sunday, and He even changes lives. So ngayon, pag-usapan natin yung limang powerful work of the Holy Spirit na habang nakikinig ng Sunday, bigla ng dumating sa isip ko. Puro inter. Yan. Ang lahat ng simula ay inter. So number 1, the Holy Spirit intercepts. Ayan, di ba? Ano ba yung intercept? Di ba sa basketball, kapag may pinasa bola, na-intercept, o kaya doon sa goalie, di ba yung sa ano yun, soccer, di ba may interceptor, may goalie na ang layunin niya, intercept yung bola. So, ang ibig sabihin ng ginagawa ng Holy Spirit ay kanyang pinapahinto kung naman ang binadala sa atin para tayo ay sirain o wasakin. Just like this verse says, like the blind, we grope along the wall. Parang mali sandali. Parang mamadali tayo sandali. Iba yung verse. Ang dapat na verse ay yung like, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Pagkahanap ko yung verse na yun.
Ibang version siguro, no? Ayan, yan. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun? When the enemy, ito po yung, ito yung verse. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. So kapag daw dumating ang kaaway na parang baha, ay darating ang Diyos, the Spirit of the Lord ay tatayo para harangin. Wow! Don't you know na isa yan sa trabaho ng Holy Spirit, na harangin ang lahat, ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen po ba? Diba? So, may mga atake ang kaaway sa atin at hindi natin nalalaman ay hinarang na ng Panginoon. Kaya nga lagi tayong mag-pray, di ba, ng protection sa ating mga anak, sa lahat sa ating pamilya. Dahil nga, ang trabaho ng Holy Spirit niya ay talagang gawin yan. Ano pwedeng harangin sa atin ng Holy Spirit? Di ba? Of course, yung mga tukso, di ba? Sino sa inyo nagpe-pray ng Lord's Prayer? Lead us not to temptation, di ba? Di ba talagang, kaya siguro marami natutukso sa atin kasi di ba natin pinagpe-praying part na yun eh. Diba? Hello? E samantalang sabi ng Bible, ipag-pray natin na huwag tayong matukso. Di ba? Ano ba kinakata nyo? O tukso. Layuan mo kung di pwedeng ganun kang kanta, di ba? Kasi ang talagang gagawin ng tukso, lumapit sa atin eh. Di ba, ang pag-pray natin, ang kantahin natin, talagang protektahan tayo ng Panginoon even through those temptation. Lahat atake na kaaway. Kaya nga, meron tayo tinatawag na sabotage prayer. Alam niyo ba yung sabotage prayer? Yung hindi pa nangyayari, pag-pray mo na masira, sakit, di ba? Ano sabi ng Isaiah, another verse Isaiah? No weapon formed against us shall prosper. Ibig sabihin, ginagawa pa lang yung weapon, sisirain na ng Diyos. Especially if we will pray for it. Kaya lalo sa mga magulang, kailangan talagang dapat meron tayong laging sabotage prayer para sa ating mga anak. Na talagang ilayo sila sa disgrasya, sa gawa ng kaaway and all that, because it is available for us. Dahil yun ang number 1 na trabaho ng Holy Spirit, na tayo ay pigilan ang gawa ng kaaway. Diba, isa sa classic example sa Bible niyan ay yung nung si Balaam ay hilarangan ng Diyos para sumpain ang Israel. Di ba? Natandaan niyo po yun? Na binalak ni Balak ang masamang balakin sa Israel na utusan o suhulan si Balaam na i-curse ang Israel. Pero di ba, ang si Balaam talaga, propeta talaga yun eh, kaya lang nakukuha sa suhol. So alam natin yung storya na talagang pupunta na siya para i-curse ang Israel, pero ano nangyari? Hinarang, di ba? Hinarang na ano humarang? Hindi. Yung anghel. Hinarang na anghel, di ba? Tapos yung donkey ang nag-reveal na merong anghel na nakaharang, nagsalita. Grabe, nagsalita yung donkey, no? Grabe. So talagang gagamit talagang paraan ng Diyos. Kaya kung meron tayong maging sensitive tayo, yung ganong protection ng Diyos, gayong paghaharang ng Diyos. Diba, meron kang parang pupunta may mga nangyayaring pagharang na alam natin ito ay maaring gawain ng Diyos. Kaya can you imagine na alam ko si Pastor Boyd, maraming patotoo, na sa buhay natin maaring pinigilan tayo ni Lord na pupunta sa sanggawain o kaya sa anumang sitwasyon na ang purpose lang ay para tayo iligtas sa disaster o sa kapahamakan. Diba, for example, diba, isang halimbawa niyan yung 9/11, ang mga Pilipino raw during that time na late pumasok. 9 o'clock ang pasok nila, late sila pumasok. Di ba? Kaya daw ilan lang daw yung mga Pilipino na namatay sa 9/11 kasi na-late sila. Na ibig sabihin pala yung pagiging late isang paraan niya para harangan yung balak ng kaaway sa ating buhay. Amen? So, the Holy Spirit intercepts. Pangalawa, the Holy Spirit interrupts. Yan. So, una intercepts, hinaharang pangalawa interrupts. Ano ba yung interrupts? May ginagawa ka na, pero pipigilan pa ng Panginoon. Di ba, bilang ma-interrupt ka?
di ba, nagagawain tayo, bigla nagkaroon ng interruption. Ano interruption? Power interruption. Di ba? Nangyayari sa atin yan madalas, di ba? Yung merong nangyayari, pero in the middle ng ano na gawa natin ay nagkakaroon ng magpigil. So, ano yung makita natin na ginagawa ng Holy Spirit doon? Maring lumalakad ka na kasi talagang nandun ka din. Pero pipigilan ka ng Diyos at the middle of the situation. And that is the Holy Spirit's activity. Isang halimbawa niyan sa Acts 16, 6-7. Yan. Pakilakahan. Acts 16. Yung mabasa. Paul and his companions, they're nasa mission sila. Si Paul and yung kanyang companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Imagine na, they're preaching the word of God, pero pinigilan sila ng Holy Spirit. Can you imagine that, na preaching ay pinigilan ng Holy Spirit? Saan? Sa lugar na pinupuntahan nila. In the province of Asia, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit, Jesus would not allow them to. So pwede pala talagang may ginagawa ka ng isipin mo kalooban ni Lord, pero pwede ka pigilan ng Holy Spirit for some reason. Diba? At alam natin, dito nga nagsimula yung Macedonian call. Yung nanaginip pinipigilan sila, tapos nagpakita ng dream si God ng isang Macedonian call na isang lalaki, come up here. Talaga yung magandang story din, alam nyo, dahil lalaki yung nasa panaginip, pero ang natagpuan nila, babae, di ba? Si Lydia, yung unang Christian doon sa Philippi. So kaya nagkaroon ng Philippian church dahil nga sa pangyayaring ito. So meaning to say pala, lahat ng gagawin natin na inisip natin kalooban ni God, dapat talaga ikonsulta natin kay Lord. Diba, natandaan niyo sa panahon ni David at ni Joshua rin yata, kapag sila ay kumukonsulta sa Diyos, nagkakaroon sila ng direksyon ng victory. Pero there are times na hindi sila kumukonsulta sa Diyos. Di ba katulad yung kay Joshua, di ba sa AI? Hindi sila na-pray nun eh. Sugod lang ako, maliit lang yung AI na yan. Punta tayo, laban tayo. Ano nangyari? Di ba natalo sila? Dahil they did not consult God. Tapos kay David din, there are time na sila natatalo because they did not consult the guidance of the Holy Spirit. Maaring si Pablo very passionate sa pag-preach, pero maaring in this time mukhang hindi niya napag-pray kung saan siya pupunta talaga. Dahil nga in-interruption ni Lord at sila nga na redirect. Hello. Diba? Kaya nga meaning to say pala, God's rejection can just mean God's redirection. Diba? Sino sa'yo nag-apply sa trabaho tapos di ka matanggap-tanggap? Diba? Iyak ka na iyak. Ako dami ko na iyak nun. Pero yung pala, meron ko pala binibigay na best sa'yo sa Lord. Amen. So, let's trust the Holy Spirit. Kapag di nagiging matagumpay isang bagay na gusto mo mangyari, pero merong mga interruption na nangyayari, baka merong mas magandang plano ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, baka mas magandang plano ang Diyos. Yan, di ba? So let us be sensitive on that, na talagang tayo po ay maging sensitive. Di ba? If you know the Holy Spirit, if you have that kind of close relationship with the Holy Spirit, mararamdaman mo yun di ba? Ano yung mga possible instances na ang Lord ay dire-direct ka? Sa inyong karanasan, na may ginagawa ka, tapos nagkakaroon ng redirection through some signs. Ano yung mga possible signs na ginagawa sa inyo ni Lord? Na alam nyo na may pinapagawa sa Lord na iba, hindi yung ginagawa mo ngayon. Ano number 1? Peace, di ba? Hello. Di ba peace? Yung kapag wala kang peace sa ginagawa mo, kahit tama yan, baka redirection yan. Kasi sabi ng Bible, di ba, the peace of God will rule your heart. Ano ibig sabihin ng rule your heart? You will be an umpire. Siya magsasabi ng yes or no. Yung umpire, di ba, out, in. Parang ganoon ang trabaho ng Holy Spirit kung siya ay mag-yes or mag-no dun sa ano. But para sa Bible talagang
in the Old Testament, ang direction ng Diyos, di ba? Parang somehow, ganun din ang may instances na ganun ang ginagawa ni Lord, na ang sagot niya, yes or no lang. Di ba? Yung alam niyo yung yung Urim and Tumim, yung bato sa yung bato sa mga priest, nang pagkatapos sa Panginoon, kami ba ay susugod sa giyera? Yes or no lang ang sagot. Hindi yung, Lord, ano kalooban mo? Hindi ganung tanong talagang, meron silang tatanong kay Lord, yes or no sagot, and then the Lord will answer. Probably we can have that kind of prayer. Lord, siya ba kalooban mo? Ito ba kalooban mo? Yes or no lang sagot. Walang or. Dahil sabi ng Bible, kahit yung or sa demonyo yun. Okay, so, interruption. So, kaya nga kapag tayo, ano pa? Yung of course, yung closed doors. Diba kapag meron kang pinupuntahan, trabaho for example, hindi ka tinanggap, obviously, hindi ka looban ni Lord, di ba? Dating patuto ni Pastor, the brother, paano to? Steve, di ba? So, may mga nagsara, pero may nagbukas. Di ba? Meron kanta na, when God closes the door, He opens the window. So, at marami pa, of course, a prayer, di ba? Yung talagang yung guidance lalo sa layo din ng ating buhay. So, allow the Holy Spirit to interrupt you. Amen? Kumbaga, may mga tao kasi talagang rigid sa schedule nila eh. Pero kung ikaw ay sensitive sa Holy Spirit, you will be sensitive enough to be interrupted by the Holy Spirit. Alam natin sa isang tao, sabihin si Ate Oyi, nagpapahinga, anak, pag may naghanap sa akin na, huwag mo na akong gisingin, sabi mo, tulog ako. Diba? Kaso yung dumating na kumakatok sa kanya, best friend ni Ate Oyi, na balikbayan, dahil lang kaya siya dinalaw, ililibre siya. Ang bilin ni Ate Oyi, huwag siyang gigisingin. Pero, Mami, best friend mo rin galing sa abroad, kailangan ka raw niya makita, dead ka raw. Ano gagawin ni Ate Oyi? Siyempre, magpapa-interrupt na siya. Siyempre, gigising na siya. Mahalagang tao yung bumisita sa kanya. Hello? Diba? So, depende din sa nang i-store mo sa'yo. Yung pagbibigyan ng panahon. Pero pag hindi naman pag hindi naman talaga mahalaga, pwede mo nang, saka nang tayo magkita, yun nga, marami kang pwedeng dahilan. Okay, so the Holy Spirit, miss nyo naman. Interruption ba yan? Pakatlo, the Holy Spirit interferes. Yan, ano ba na? Yung interrupts, pinipigilan ka lang. Ano yung sabihin interferes? Sino nakakalam ng English tayo? So, ibig sabihin ng interference, ito nakikialam na. He gets involved in what concerns us. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, gusto niya nang pakialaman tayo. At yun talaga ang dapat mangyari sa atin. Kakahapon, pinag-usapan namin yung Lordship of Jesus Christ. Na kung maintindihan lang ng mga Kristiyano talaga, kung ano ang pagiging Panginoon ng Panginoon natin, matitino tayo eh. Kasi ang Panginoon, ang normal na relasyon ng mga Kristiyano sa Panginoon, convenient Christianity. Kapag pwede lang, kapag okay sa Kanya. Pero pag hindi na, option lang si God. Hello. Diba? Ang sa halimbawa ko kaya dyan, kapag ikaw ay nag-gym, kumuha ka ng gym instructor, kahit sa ayaw sa gusto mo, kailangan sundin mo siya. Pero mayroong time na diba, katulad ng siguro ako halimbawa, si Direk diba nagtuturo. Yung nagpaturo sa kanya, yung paglago nila depende sa kanilang pagsunod sa gusto mangyari ni Direk. At ganoon din ang mga Kristiyano. Kaya nga, hindi lang siya Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas, we should allow Him na talagang siya ay makialam sa ating buhay. Come live in me all my life. Ano sunod? Take over. Lord, take over. So yun ang mangyari sa atin na sabi sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for.
At ganyan, kadalasan nakikialam ang banal na Espiritu, lalo na kapag di mo na alam ang gagawin mo. No, come live in me, Lord. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Interfere. We do not know what we ought to do, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So, in that way, alam natin ng Holy Spirit, nakikialam na sa atin. Nangyayari na yung gusto nung mangyari ng Panginoon sa atin. So, sabi dun sa binasa nating verse, ang banal na Espiritu ay nakikialam siya, lalo na sa ating mga kahinaan. We allow Him. Eh di ba, kasi naman, kapag ikaw may pride ka, di ba sinasay may kaibigan kayo, yung kaibigan mo talaga nangangailangan, ayaw pang magpatulong sa'yo. Di ba may mga ganun tao? Di, okay lang ako. pero wag ka, talagang halos naghihingalon na. Yung talagang, di ba, may mga taong ayaw tumanggap ng tulong, di ba? Tumanggap ng advice, tumanggap ng any help. Di ba, lalo na sa mga kamag-anak, di ba, sinasay niyo yung, meron kayong, dahil ma-pride kayo ayaw yung tumanggap ng tulong sa mayaman yung kamag-anak. Di ba, may mga ganyang senaryo. Naranasan namin yan sa pamilya namin At minsan, ganyan din ang treatment ng maraming tao sa Panginoon at sa Holy Spirit. Ayaw nila makialam. Lord, okay lang ako. Pakialam mo na lahat, Lord. Wag lang love life ko. Diba? Pakialam mo na lahat, wag lang schedule ko, Lord. Basta pupunta ako sa church kung pupunta ako. Nandiyan ako pag nandiyan ako. Hello. Pero hindi ganun ang gusto ng relasyon ng Holy Spirit sa atin Talagang take over. Yung talagang alam naman natin, ito yung maganda rito kung maintindihan natin talaga. When the Lord is Lord of our life, yung kanyang pakikialam sa ating buhay, para sa ating kabutihan. Kasi di ba, when we talk about pakikialam, ang isip kagad natin hindi maganda para sa atin. Di ba? Pasikip, pabigat. Hello. Di ba kaya nga sabi ni Lord lahat ng papagod, lapit lang kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng bagong pabigat. Pero yung pabigat ko magaang. Hello. Maging makakabuti sa iyo. Yun ang hindi nakuha ng marami. Nakala nila kapag si Lord ang naging Lord ng kanilang buhay, kapag Holy Spirit nakialam sa atin, baka kasama sa atin. Mawawala ka na ng kaligayahan. Hello. Di ba yun ang mindset natin na kadalasan na kapag si Lord nakialam sa akin, kapag Holy Spirit nakialam sa akin, lagot na ako. Killjoy. KG si God. Di ba yun ang mindset ng maraming tao? KG si God. Dahil nga ang gusto ng tao, mindset ng tao, bahala ako sa buhay ko. I am the captain of my soul. May tulong gano'n, di ba? I'll do it my way, di ba? Gagawin ko yung gusto ko. Pero hindi pwedeng gano'n talaga Na dapat i-allow natin ang Holy Spirit ay mag-interfere sa atin. Na talagang tulungan tayo, lalo na sa panahon na ating pangailangan. Di ba? Imagine, kailangan mo ng tulong pero hindi mo pa rin inaalaw. Kaya nakakalungkot ang tao kapag ang tao yung walang-wala na, tsaka pa lang doon tatawag sa Panginoon. Nung maliit pa lang, hayaan na si Lord ang pumasok. Manong ang Holy Spirit na ay talagang papasukin na at allow ng Holy Spirit na mag-interfere. At pang-apat, the Holy Spirit intervenes. So yung interfere, papakailaman yung kalagayan mo. Yung intervenes naman, babaguhin yung resulta ng buhay mo. Dahil nga siya na talaga yung dahil nga siya yung mag-take over. So he changes the outcome. Ano sabi ng Romans 8:27? And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So kapag hinalaw natin ng Holy Spirit na mag-intervene, doon na makapapasok yung kalooban niya sa atin. Talagang doon na magkakaroon talaga ng katuturan yung pagiging ni Lord sa ating buhay. Diba? Hindi yung tayo yung nasusunod. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Kaya nga pag ito nangyari, ito ang magiging resulta. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kapag inalaw natin sa Holy Spirit na makialam sa ating buhay, lahat magkakalakip-lakip. Yung pangit na nangyari sa buhay mo, pwede pa niyang ayusin. Diba? Kahit niya pangit sabi rin in all these things, God will work out for our good.
Kahit yung kapalpakan mo. Ang dami kong nabasang storya, kahit sa atin, naranasan natin yan. Kahit yung makakapalpakan natin, i-ano pa niya yan, pagagandahin niya pa. Amen po ba? Di ba talagang we have seen in the Bible how the Lord can use even the worst scenario, worst sins of our life para siya ay makialam sa atin. Kaya nga ang Holy Spirit nag-intervene yan, katulad niya sabi dito, sa pananalangin. Sino sa inyo ang may problema sa pananalangin? Minsan nakakalimutan nyo ng panalangin. Allow the Holy Spirit to intervene in your prayer life. In fact, di ba sabi ng Bible, pag hindi ka nananalangin o hindi mo alam pananalangin mo, sino nananalangin? Holy Spirit. Di ba sino sa inyo, minsan nagpipray ka, wala naman kayo sinasabi, iyak lang kayo iyak. Sabi ng Bible, yung ganung prayer, yun talagang totoong prayer eh. Kasi ang Holy Spirit na lang nakakaintindi. Di ba? That's the Holy Spirit praying for you. Kaya nga, doon natin makita na ang Holy Spirit ay talagang He searches the deepest part of your life. Yung kahit ikaw hindi mo naintindihan, mga tao hindi ka naintindihan, yung Holy Spirit maintindihan ka. Kaya nga, the best way for us when we are having this negative experience, depression, anxiety, and all that, talang iiyak mo lang sa Panginoon. He will turn our tears into victories, into yung ating mga worries ay magiging worship, yung ating mga iniiyak ay magiging babagong samyo. Magiging perfume pa nga yan sa Panginoon if we turn it to God. So, sa mga impossible situations, talagang, ibig sabihin, sa pinaka-worst scenario of our life, allow the Spirit to intervene. Talaga wag tayong magaling-galingan. Diba? Wag tayong umasa sa ating sariling understanding. Ang sabi ng Bible, diba? In all your ways, acknowledge God, acknowledge Him, and He shall direct your path. At panglima, ito ang pinakamaganda, ang gagawin na natin ngayon, the Holy Spirit interacts. Wow. Nasaan na? Hello, number 5. Yun, interacts. 1, sabi dito, with the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship. Wow. The fellowship of the Holy Spirit be with you all. So kung merong gustong gawin ng Holy Spirit na binasa natin kanina sa first verse, ay yung gusto ng Holy Spirit na makapagniig sa atin. Na every time we come to God, don't miss those opportunities. Minsan nanghinahin talaga ako kaya nga ako, dalawang bagay na talagang hindi mo dapat palagpasin, di ba? Yung worship, kasi yung time na talagang mag-receive ka, di ba? Kasi mga tao, pinapalagaspas lang. Darating, o kaya, nandito ka na, hindi ka pa nag-worship ng talagang inaalaw mo Holy Spirit na kumilos sa'yo. Samantala, yun ang gusto-gusto ng Holy Spirit. Yung baka niig ka. Yung talagang magkaroon tayo ng connection, divine connection with the Holy Spirit. Dahil yun po ang layunin niyan. Sa tayo nga ay lalong mapalapit sa Kanya, di ba? Sabi nga ni Jesus, di ba? Siya yung best friend natin na sabi na nandiyan para sa atin. Tapos hindi mo papansinin. Di ba? Anong feeling niyo kapag ba si Kuya Ronald, tapos katabi niya si Michael o si basan nyo? o si Ogie. Tapos hindi pinapansin ni Kuya Ronald. Dead na. Ano sa bagay maramdaman ni Ogie? Hi, Ogie. Seryoso si Ogie. Di ba sasaktan ka? Hello. Ako ang pinaka-worst scenario na naalala ko kapag sa buhay ko kay Pastor Marcel, yung nasa bahay kami, dalawa na nga lang kami, hindi pa kami magpapansinan. Dahil meron kaming tampuhan. Kaya nga, salamat na lang sa Panginoon both of us have the initiative to say sorry. Sabi ko si Pastor Marcel yata yung asawang babae na marunong sorry Sabi ko, kasi imagine, siya talaga minsan unahan niya pa ako mag-sorry. Pag meron kami hindi pagkakaintindihan. Kasi ang hirap naman talaga yun, di ba? Imagine, nasa dalawa na nga lang kayo sa bahay, tapos hindi pa kayo magkaunawan, di ba? Hindi ko hawakan naman, di ba? So, ganun din ang Holy Spirit. Kung siya yung laging makasama, tapos hindi mo pinapansin. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Huwag mong paiyakin ng Holy Spirit. Paano mo mapapayak ang Holy Spirit? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin.
sa aking pagmamahal. Di ba? Tapos di natin pinapansin. Kawawa naman yung Holy Spirit, samantala siya yung pinadala rito. And when in fact, He loves to interact with us. Fellowship, di ba? Kaya nga, yun ang yung sana ma-enjoy natin. Every time we go to worship, every time we have our devotion, talagang enjoy yung kaya nga yung binigyan niya mga yung sa mga nagpo-flow na rito, speak in tongues, di ba? Anytime. In fact, by experience, kapag the Holy Spirit allowed you to speak in tongues just as a spur of the moment, ang ibig sabihin nun, may pinagpe-pray siya na hindi mo alam. May pinag-intercede siya na maaaring hindi mo alam ang detalye. Hello? Di ba? Dagdagla ka na ng tongues, bakit kaya? Di ba meron pala nangyaring aksidente, something like that. One time, meron akong nasa bus ako, tapos bigla na lang tongues sa bus. Hindi ko lang basa sa bus, tapos tatangs lang ako. Tapos maya nabaltaan ko yung kaibigan ko, nakuryente pala. Pero nabuhay yung biglang lineman siya, biglang lumipad sa poste. At that moment, probably at that moment, kasi talagang nalaman ko yung oras, ganung oras na tangs na ibig sabihin, hindi lang ako, maraming kinausap ang Holy Spirit na mag-pray, at dalang nangyayari yan. So kaya nga, ang sekreto natin sa Holy Spirit is to be sensitive whenever He's leading us to do something. Share the gospel, pray for somebody, approach a person, talagang may gawin para sa Panginoon. At lalo, alam natin na de-develop yan, syempre, sa ating ginagawang basic, di ba? Prayer, devotion, Word of God, worship, in our conviction. So that's the work of the Holy Spirit. Nasana, lagi natin inaalaw. At it develops through the years kapag lagi natin ginagawa. Kapag lagi natin siya nire-recognize. Kapag lagi natin siyang wini-welcome sa ating buhay. Because He loves that. Dahil na siya na yung binili na ng Jesus na samahan tayo. Nung sinabi ni Jesus Christ na, I will never leave you, I will never forsake you. That's through the Holy Spirit. So we might as well recognize Him. Talagang maging sensitive tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu. So let's just open our hearts right now bago tayo umuwi, just maging sensitive lang tayo. Talagang don't miss this opportunity na yung work of the Holy Spirit ay mag-operate sa atin. Yan to intercept, mag-intercede tayo. Alam natin kung meron tayong dapat pag-intercede ang ating bayan, di ba? Yung ating mga leaders, na talagang natin alam kung saan papunta. Pero let's pray, let's hope. Alam natin, may ginagawa pa rin ang Panginoon sa pabamagitan ng kanyang mga lingkod. Let's allow the Holy Spirit to interrupt. Diba? Yung maging sensitive tayo sa interruption ng Holy Spirit na maaring pinapahinto sa atin. Maganda man yun, hindi maganda na ginagawa natin. Pangatlo, interfere. Let allow the Holy Spirit to interfere. Na talagang ginagawa ng isang bagay pero makikialam siya para talagang maitama yung ginagawa natin. And intervene para po yung resulta na gusto ng Diyos ang mangyari sa atin. Talagang pakailaban ng ating buhay. At panghuli, allow the Spirit to interact with us, lalo ngayon sa ating gagawin na pagsamba sa Panginoon. So can we all stand up right now? And I hope I will develop this pa sa every gising. So, abangan nyo na lang para ma-develop natin ito dahil nga ito'y mabilisan, malawakan. Amen. So allow the Spirit to work in us. Yan. Let God be God. Let the Lord be Lord in our life. Amen. Tayong talagang, sabi ng Bible, today if you hear His word, huwag tayong magmatigas, allow Him to mold us. Napaka-powerful na sila ni Brother Don kanina, na yung sa Jeremiah, na tayo'y mga luad, putik sa kamay ng Diyos. Na walang karapatan, somehow, na magreklamo sa manlililok. Ba't mo ko binasag? Diba? Bakit mo ko, ganito ginagawa mo sa akin? Diba? We just allow Him. Alam niya yung magandang gawin sa atin. Amen. So sana the Lord will find people na talagang handang-handa na talagang magpabago sa Panginoon. So let's just worship God, allow the Spirit to move in just a couple of minutes. Alam natin, God is more is powerful enough to do that for us. Thank you, Jesus.
Holy Spirit, sa oras na to, we just allow you to work in our hearts, in our minds, in our lives. Kung may mga areas sa buhay namin na kailangang ayusin, na kailangang itama, kailangan mo kami pangunahan, Lord, please do so. Speak to us, operate in our hearts, and move among us, Lord. And we just want to deepen our relationship with you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Holy Spirit. Come on. Just lift your hands as a sign of surrender. Magpaayos tayo sa Panginoon. Lahat tayo ay still a work in progress. And just allow the Spirit to change us, to mold us, ayon sa Kanyang kalooban. Oh, Jesus. Holy Spirit, come. In your presence, Lord, Jesus. Fall on me, Lord. Fall on us right now, Holy Spirit. You're my destiny. I belong to you to all eternity. You're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. Yes, Lord. In your presence, Lord, I find the peace I need. In your presence, Lord, all fears subside. In your presence, Lord, I find the will to carry on. In your presence, Lord, my strength revive. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Holy Spirit, pour on me your fresh anointing. Holy Spirit, fall on me. In your presence, Lord, I find the love I need. In your presence, Lord, there's comfort for my soul. In your presence, Lord, I fall at your feet. In your presence, come on, say this, Lord, I yield control. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Pour on me your fresh anointing. Holy Spirit, fall on me. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Pour on me your fresh anointing. Holy Spirit, fall on me. You're my heart's desire. You're my destiny. I
belong to you for all eternity. Oh, you're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. Hallelujah. Come on, just flow. Flow in the Spirit. Allow Him to change. Allow Him to refresh you. Allow Him to revive you. Allow Him to strengthen you. Allow the Holy Spirit to move, to operate in your heart, in your life right now. The more you allow Him, the more you will become like Jesus, as the Bible says. Oh, Holy Spirit. Oh, can you begin to speak in tongues? Just speak in tongues right now. Begin to connect in the Holy Spirit, because that's what He loves most in us. When we're connecting in Him, there's more anointing, there's more power, there's more intervention of God in your life. Oh, you're welcome here with us. Yes, Lord. Dwelling among us, finding us your rest. Make yourself at home. Do as you please. Come on. Take yourself to anything you want from me. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come receive our love. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the words we bring to you. You are welcome here with us. Holy Spirit, let's invite His presence. We invite your presence. You're welcome here. We invite your presence. Dwelling among us, finding us your rest. Make yourself at home. Do as you please. Make yourself do anything you want from me. Come, Lord Jesus, come. Come receive our love. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the words we bring to you. You are welcome here with us. Halina, O Jesus, mahal naming lubos. Sa puso't isipan, buhay ko ikaw lamang. Halina, O Jesus, yes Lord, mga salita ay tanggapin. Halina sa aming piling. Halina, O Jesus. Halina, O Jesus. Mahal naming lubos. Sa puso't isipan, buhay ko ikaw lamang. Halina, O Jesus. Mga salita ay tanggapin. Halina sa aming piling. Oh, halina sa aming piling. Oh, yes, Jesus. Just allow the Spirit to move in your heart. Open your heart. Open your mouth wide, the Lord says, and He will fill it. Oh, Jesus, fill us, Lord, with your presence. Fill us, God, with your love, with your life, with your understanding. Holy Spirit, God, Holy Spirit, move. Holy Spirit, come.
We cry out to you. Oh, Holy Spirit. Oh, hallelujah. The Bible says the Holy Spirit is like a wind. The word for Holy Spirit is pneuma or ruach. Ang ibig sabihin ay hangin. Can we just inhale? Magbuntong hininga lang tayo ng malalim na paghinga, just na receiving the Holy Spirit. Every time we take a deep breath, we're getting strength. So gawin natin yan intentionally, knowingly na ang ating tinatanggap ay ang Holy Spirit. We are breathing in the Holy Spirit. Hinihinga natin paloob ang Banal na Espiritu. Kanya, we just take a deep breath right now. Huminga tayo ng malalim at tanggapin na natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay right now. Come on, take a deep breath. Holy Spirit, come. Holy Spirit, breathe on us. Holy Spirit, give us life. We prophesy to the bones. We prophesy to our life that everything shall live. Even the dead bones will live. Even our dead dreams will live. Oh, Holy Spirit, be the wind that will give life. Oh, even to our dead parts of our body, even to our physical body, to our spiritual lives, to our emotional life, to our finances, to every part of our life. Holy Spirit, breathe. Breathe on us. Blow upon us, wind of God. Woo. Breathe on us, come on. Take a deep breath of the Holy Spirit. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, woo. Yes, Lord, this is not just a physical air. Just as the physical air, just the spiritual air of the Holy Spirit, giving us life, giving us strength from the inside. Woo. Oh, Holy Spirit, give us life. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Jesus blew on his disciples and said, "You have received the Holy Spirit. Blow upon us, wind of God." Blow upon us, Spirit of the living God. Woo. Yes, Jesus. Kung paano naramdaman mo ang hangin, dabayin mo ang Banal na Espiritu na pumapasok sa iyong buhay, binabago, inaayos ang puso mo, ang isipan mo, ang iyong direksyon, ang lahat ng layunin mo, everything about your life. Where the Spirit flows, everything will live, even the dry bones shall live. We prophesy to our dry bones and let it live right now. Yes, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's just place our hands to our heart. As we close, lagyan natin ating mga kamay sa ating dibdib, sa ating puso. Banal na Espiritu, patuloy mong ayusin ang aming buhay, ang aming puso, ang aming damdamin. Ano man ang nawasak, ayusin, Panginoon. Ano man ang nasira, buuin muli. Ano man ang naguluhan, bigyan ng direksyon. Ano man ang dapat na aming lakaran, pangunahan mo kami, Holy Spirit. Ibulog mo sa amin ang tamang daan, Lord, that we should walk into and intervene in our lives, intercept the work of the devil, interrupt even our very life from anything that we may be been doing not right. Interfere sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Allow us to really be aware of what you're doing in our life. Intervene, baguhin mo po ang aming mga puso, ang aming mga damdamin towards you, towards other people, towards others, oh God, towards the ministry that you have given us, and interact more, especially in our life. Lord, maging sensitive kami sa pangungusap mo, sa pangunguna mo, na talagang katulad ng naranasan ni Elijah, even to a still small voice, marinig namin ang iyong pangunguna. Marinig namin, Panginoon,
kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo inaayos ang aming buhay, ang aming puso. At ibig sa mga nasa social media, nasa live, let them experience the presence of the Holy Spirit wherever we are, O God. Salamat sa iyo, salamat Banal na Espiritu for fellowshipping with us tonight and giving us a fresh anointing, a fresh revelation, Lord, and a fresh touch from you, O God. Thank you, Lord, pagpalain mo po bawat isa as we go back to our homes, sa aming mga gawain, sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, and anything that we are doing, we allow the Holy Spirit to take control over our life. For this we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. God bless you. Picture. Come on. Wala man leadership. Isang picture na lang. Ako lang yata. Come on, everybody. Let's take a snap. Thank you, Lord. Picture po tayo lahat. Ogie, balik ka rito.